Father Martin, Father Jose, mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga rin ang inyong katabi rin ng isang magandang umaga. At sabihin nyo sa katabi nyo, pagpalain ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon na nagtipon sa atin. Ako po'y nagpapasalamat kay Father Jose sa kanyang paanyaya upang makasama kayo ngayong linggo. At hindi kailangan ang piyesta o okasyon o selebrasyon para pumunta po ako dito sapagkat bilang bahagi ng ating pamayanan dito sa Diocese ng Balanga, ang bawat linggo sa katunayan ay parang piyesta din sapagkat ang linggo ay araw ng simbahan. Kaya tayo nga nagsisimba tuwing linggo sapagkat tuwing linggo ating ginugunita ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At tuwing nagkakasama ang simbahan, ito ay isang pagdiriwang. Ito ay isang pagtitipon dahil mahal tayo ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, mahal ka ng Diyos. Yun ang dahilan kaya tayo naririto. Mahal tayo ng Diyos. Hindi dahil ginusto mo lang na pumunta dito para magsimba, kundi higit sa lahat, ginusto ng Diyos. Kaya tayo naririto. At tuwing tayo nagdiriwang ng banal na misa, ito ay isang panalangin. Kaya minsan kapag nakakita ko ng ibang tao na nagsisimba pero nagro-rosaryo, nagno-nobena, lagi kong pinapaalala na hindi na natin kailangang magdasal dahil ang misa mismo ay isang dasal. Sa katunayan, ang pinakatumpak, pinakaganap, pinaka-perpektong misa, ang pinaka-perpektong dasal at panalangin ay ang misa. Walang hihigit sa misa. Anumang nobena, rosaryo, prosesyon, o anumang gawain, sapagkat sa misa, si Jesus mismo ang nagdarasal, nag-aalay ng ating mga panalangin sa puso ng Ama. Sa Ebanghelyo natin ngayon, itinuturo sa atin ang pananalangin. Paano ro ba tayo manalangin? Sa wikang Ingles ay parang napakanipis lang ng pagkakaiba ng salitang persistence at insistence. Sa unang tingin, parang pareho lang sila. Persistence and insistence. At sa Tagalog, parang magkapareho din sila. Yung persistence daw po ay masugid at matyaga. Yung insistence ay mapilit at makulit. Nakita niyo po yung dalawang salita, no? Masugid at matyaga, mapilit at makulit. Sa atin daw pong pagdarasal, mas mahalaga yung maging masugid at matyaga. Kaya narinig natin kanina nung binasa ni Father Jose yung Ebanghelyo, ano daw yung talinghaga nung masugid na humihiling na balo. At sa atin daw pananalangin, kaya nga sabi ko kanina, linggo-linggo, yung iba siguro sa inyo, araw-araw nagsisimba, araw-araw nagdarasal. Pero ang tanong, paano ba tayo magdasal? Masugid o mapilit? Matyaga o makulit? May pagkakaiba daw po yun. Dahil pag sinabi nating masugid at matyaga, oo, panay, pero bukas ang puso. Bukas ang puso kung ano ang ipagkakaloob ng Diyos. Kung ano ang ihahatid ng Diyos. Pero yung mapilit, o di ba yung mga bata rito, ano yung sinabi nating mapilit? Kunyari mamaya, o kanina, bago magsimba, kasama mo yung magulang mo, lola mo, sabi mo, pagkatapos mamaya,
Mag-Jollibee tayo ha. Punta tayo doon sa bayan. No? Kain tayo ha. Labas tayo ha. Tapos maya-maya, habang nagdarasal si tatay, kinakalabit mo, mamaya ho kakain tayo ha. Mapilit at makulit. Pero pag mapilit at makulit daw, parang iginigiit natin kung ano lang ang gusto natin. Yun daw ang pagkakaiba. Yung masugid at matyaga, siguro nga panay din, paulit-ulit, pero bukas ang kanyang puso. Kaya tanong natin sa mga sarili natin, kapag nagdarasal ba tayo ba'y masugid o mapilit? Matyaga o makulit? Alam niyo po si Bishop, bago dumating sa Bataan, ako'y galing Quiapo. At alam niyo doon sa Quiapo, nung Biyernes nga, sinama ko po ang lahat ng karamihan ng mga pari dito sa Bataan sa Quiapo upang makita nila ang mga deboto. Biyernes yun. At doon makikita nyo may mga masugid, may mga makulit. At kapag minsan tayo'y masugid, para baga sinasabi natin, Panginoon, ito po ang gusto ko. Pero ang kalooban nyo po ang mangyayari. Yung makulit daw at mapilit, ang dasal niya, Panginoon, ito bibigay mo. Pag hindi mo binigay, titiwalag na ako. Hindi na ako magiging Katoliko, hindi na ako magsisimba, hindi na ako babalik sa simbahan, hindi na ako maniniwala sa iyo, magtatampo na ako sa iyo. Ano ba tayo doon? Kaya nga nakita natin sa unang pagbasa, ang larawang ipinakita sa atin sa pananalangin ay si Moises na nakadipa daw ang kamay. Naalala ko na naman yung mga deboto sa Quiapo. Pag napunta po kayo, kung sino na nakapunta sa Quiapo, makikita nyo yung mga deboto ron, pagpasok pa lang ng simbahan, nakataas na ang kamay, papunta sa Nazareno. Yung iba, naglalakad ng palod, nakataas ang kamay. Pag sumisigaw na ng biba, nakataas ang kamay. Kaya nga sabi ko sa kanila, sana yung pagtaas natin ng kamay, kailan ba tayo tumataas ng kamay? Di ba? Pag nanonood kayo ng pelikula, pag dumating yung pulis, ano sabihin ng pulis? Taas ang kamay. Para bagang sumusuko ka. Hindi ba napakaganda rin ganung larawan natin sa Panginoon na siguro nga sa iba parang ang tingin nila sa sumusuko, talunan. Pero sa pananampalataya, ang sumusuko sa Diyos ang panalo. Sapagkat kapag sinusuko mo lahat sa Diyos, ibig sabihin nun, pinagkakatiwalaan mo ang Diyos. At hinahayaan mong ang Diyos ang magbigay sa iyo. Hindi ikaw ang dumadakma. Hindi ikaw ang kumukuha. Inaantay mong ipagkaloob sa iyo ito ng Diyos. Ang pagtaas daw ng kamay, katulad ng ginawa ni Moises, ay sagisag ng masugid at matyaga. At minsan mahirap. Siguro nga iba sa atin ngayon, ganun ang pakiramdam. Lord, nakailang nobena na ako. Hindi mo pa binibigay yung dasal ko. Ano ba dinadasal nyo? Iba sa atin, Lord, nakailang take na ako ng exam. Hindi pa rin. Sana naman ito ngayon, pagbigyan nyo na ako. Lord, nakailang trabaho na ako. Nakailang subok na ako. Pero masugid pa rin tayo. Matyaga pa rin tayo. At yung pagtaas na yan, nakita natin sa unang pagbasa, nung pagod na si Moises, inalalayan siya ng mga kasama niya habang lumalaban si Josue. Kaya tayo nagsisimba. Hindi tayo kanya-kanya, isa-isa. Sama-sama tayo. Kaya nga mamaya ipagdarasal natin. Kahit yung mga hindi natin kakilala, yung mga nasalanta ng bagyo, lindol, yung mga may sakit, yung mga naghihirap. Kasi inaalalayan natin ang isa't isa. Hindi mo lang sukat akalain, meron din nagdadasal sa iyo, sa ibang bansa, sa ibang lugar, sa ibang simbahan. Yun ang dahilan kaya tayo nagsisimba. Nagtutulungan tayo. Hindi tayo sumasamba lang na ako at ang Diyos. Kaya nga, simba ang tawag natin pag tuwing linggo tayo nagkakatipon.
sapagkat nagdarasal tayong sama-sama. Sapagkat katulad na nangyari kay Moises, pagtulong-tulong sama-sama, doon nagaganap ang tunay na himala at pagpapala ng Diyos. Kaya't itong dalawang bagay, mga kapatid, ang ipagdasal natin. Una, sa ating pagdarasal, maging masugid at matyaga tayo. Meron siguro ngayon, baka sa loob-loob mo, Lord, huli na to, aalis na ako, hindi na ako magsisimba, lilipat na ako sa ibang simbahan, sa ibang sekta na lang ako, baka kaya ka pinasimba ngayon. Gusto sabihin ni Lord, magtiyaga ka, maging masugid ka, at higit sa lahat, ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat. At ikalawa, bukod sa maging masgas, maging masugid at matyaga, ikalawa, sama-sama tayo, tulong-tulong tayo bilang isang simbahan kapag tayo nagdarasal. Huwag ka lang magdasal para sa sarili mo ngayon. Mamaya, pagkatanggap mo ng komunyon, pagdasal mo yung kasamahan mo sa bahay na baka mas nangangailangan higit ng tulong ng Diyos. Pagdasal mo yung may sakit mong kakilala. Pagdasal mo ngayon yung mag-asawang alam mong nagkakalabuan. Pagdasal natin yung bansa natin ngayon na nasasadlak sa hirap dahil sa kasakiman at pagkaganid ng mga ibang tao. Pagdasal natin na maging dalisay ang ating mga pinuno. Huwag lang makasarili, huwag lang pangsarili. Sapagkat kapag tulong-tulong, sama-sama at nagmamalasakit, doon lalong lumilitaw ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, opo, ilahad natin sa Diyos ang gusto natin. Pero huwag niyong kakaligtaan, buksan din natin ang puso natin sa gusto ng Diyos. Maging masugid, matyaga, at sama-sama tayong manalangin. Amen.